Mahal ko ang mga kabutihan na ginawa ng Diyos sa aking buhay. May naman ako po ay mula po sa naging kabataan mga minuto talagang napakagulo ng aking buhay dahil po sa mga taglay na bisyo, mga minamahal, alak, sugal, sigarilyo, maging ipinagbabawal na droga, mga minamahal. Yan po ay nagagawa ko ng mga panahon na ako po ay nasa kabataan pamanahan, wala pa sa malapan. Bagamat kami po minamahal ay mayroon po din kinaanibang relihiyon, hindi po sa paninira, minamahal sa isang grupo minamahal na aking iniwanan, isang grupo ng protestante. Diyan na po ko mga minamahal lumaki mula sa pagkabata hanggang sa ako'y naging binata, minamahal talagang diyan na po kami lumaki. Ngunit masasabi ko mga minamahal ko, ang grupong yan talagang wala po sa katotohanan sapagkat wala pong pagbabago sa aking buhay, mga minamahal. Ngunit napakadakilang ng Diyos, mga sa banal misteryo ng Jesus Morcosid. Sapagkat minamahal, ginamit po ang aming pong malakapatid, beloved Brother John Brasero, minamahal yung sunod sa akin, mga minamahal ko, na siya po ang ginamit ng Malapano upang masiran po kami ng banal salita ng ating Malapano sapagkat nagtataka ko mga noong mga panahon, ang aming malakapatid na yan talagang grabe po yan kung mag-wigo naman ating mga kapatid, beloved Brother John. Hindi lamang 24 oras, kundi inaabot po ng 2 araw, 2 gabi. Kaya uwi yan sa bahay, tulog mga minamahal. Nagtataka ko mga minamahal dahil nung siya po ay mapabilang sa balamestro ito, talagang nakita ko po yung pagbabago sa kanyang buhay. Kaya nung time na yun mga minamahal, nung masiran po niya ako mga minamahal, dahil alam niya na ang aking buhay talaga nasa kaguluhan. Marami pong problema, minamahal. Isa na dyan, mga minamahal ko, yung bagamat mayroon tayong mga magulang na nagsasabi na huwag magtikim ng mga bisyo, mga minamahal. Subalit hindi po nasusunod. Ngunit ang aming pong sarili ang nasusunod, nandiyan na po yung mga bisyo, mga minamahal. At isang araw, mga minamahal, kami po ay wala pa sa mahal na Panginoon, nasa protestante po kami, mga minamahal. Nung kami po mga naman ay ang lugar namin mga ko sa Barangay Bicalin, maging ang mga sundalo na naroroon sa kasalukuyan, tinatawag nila yun na Little Mindanao. Sapagkat ang lugar na yun, marami na pong binuhis na buhay ng mga sundalo at mga NPA mahal sa sakop ng Barangay Bicalin. Kaya mismo sila po nagsasabi na Little Mindanao. Ibig sabihin, critical area mga minamahal. Alam niyo minamahal, isang araw na nagpapatrolya po ang mga sundalo. Doon pa sila natulog sa aming barangay at kinaumagahan, paparating po sila sa aming barangay at ako po ay nagsisibak ng kahoy. Nung sila po ay parating sa aming barangay, nakita po ako nagsisibak ng kahoy, tinapunan po ako ng malit ng sanga ng kahoy. Hindi ko alam kung anong mga sinyalis mga inuhan kung bakit. Kaya nung ako tinapunan, ngumiti siya at ngumiti rin ako mga minamahal. Sa malas na sabi mga minamahal, umikot yan sa bahay namin. At wala nang tanong mga minamahal, basta na lang ako sinuntok sa braso at kinulata po ako ng M203 mga minamahal. Dahil sa bagamat may reliyong kinaaniban, ngunit hindi marunong magpatawad, hindi ko makuha magpatawad. Noong time na ako po ay mabugbog ng sundalo yan, talagang mayroon pong isang barangay tanod na nakaawat. Ang sabi niya, sir, hindi masamang tao yan. Kaya ako po ay diretso po akong pumasok sa aming kusina at kinuha ko yung gamit namin sa abaka, yung sundang. Alam niyo naman, magkapaggamit sa abaka talagang napakatalas yan mga minamahal. Napakatalim yan mga minamahal. Sabi ko, pag ito pumasok, makipagsabayan ako. Dahil sa wala pang takot sa Malapano, dahil na sa protestante pa ako mga minamahal. Ngunit, mga minamahal, sa madin sabi mamahal, bagamat kami po ay pinag-ayos po kami ng mga barangay opisyal, hanggang sa kami po ay pinagkamay, subalit, nandyan yung grabe ang galit po at galit sa akin, hindi maalis-alis. Kaya, noong time yun, mga minamahal, ako po ay nagpasya na umanib sa mga makakaliwang grupo. Mga minamahal, at alam ko po minamahal, ang lugar namin hindi po mahirap hanapin ang mga kapatid natin sa kabundukan sapagkat ang naging karanasan namin doon, ang pagpasok ng mga sundalo, ang pag-alis nila, papalit ang mga NP. Kaya hindi po mahirap hanapin.
Nung time naman ako po paahon sa mga kabundukan kung saan nalalaman ko ang kanilang pinupuntahan. Bigo po ako, mga minamahal. Tanging naabutan ko naman yung ninong ko sa binyag at aking ipinagtapat ang aking problema na ako'y sinaktan ng sundalo na walang kasalanan sa kanila. Ngunit ang payo sa akin, kung sasali ka dyan, isipin mo may magulang ka pa, may mga kapatid ka pa. Kaya kung ako sa iyo, pumunta ka muna ng Maynila. Magpalamig-lamig ka muna doon. At sinunod ko yan, mga mahal. Ngunit dahil sa wala pong natapos, kahit elementary, hindi po makapagtapos, construction po ang bagsak. Ngunit talagang hindi maalis-alis sa aking isipan na ako'y gaganti, mga mahal. Ngunit salamat sa ating dakilang Diyos, mga mahal. Yun na po, doon na nagsimula na nalaman po ng aming mga kapatid, Beloved Brother John, ang napaka-gulong buhay ko, mga mahal. Kaya nung time, mga mahal, na masiran po ako ng mga kapatid na ang Diyos sa balamis nito, totoong buhay, nagpapagaling makaramdaman, nagbabago ng buhay ng tao, kaya hindi po kami nagdalawang isip na subukan, mga mahal. Bagamat sa unang pagkakataon, kami po ay dumalo, tinanggap lang namin ang banal na pangalan ng Malapunon dahil nag-o-observe lang kami, may mahal. Hindi pa kami tumanggap ng bautismo. Ngunit may mahal, kakaiba sa lahat ang gawain po ng ating pinakamamalapan sapagkat sa bungad pa lamang ng pintuan talagang para kang binuhusan ng isang malamig na bagay. Na ang Diyos sa balamis na totoong buhay, makapangyarihan sa lahat. Salamat sa ating dakilang Diyos nung sumunod na gawain talagang tinanggap namin ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamalapan Jesus at patuloy kami naglingkod sa Malapunon bagamat hindi po madali, minamahal, ang paglingkod sa Malapunon. Kagaya po ng naunang nagtestimony kanina, mga minahal ko na talagang malayo ang nilalakad. Sa lugar namin, mga minamahal, halos magit 10 kilometro, may namahal, hanggang sa gawain ng Malapunon sa dako ng presentasyon. Linalakad namin yan, may namahal, minsan umabot ng 3 oras, mga minamahal, sa paglalakad makadalo lang sa gawain ng mahal na Panginoon. Bagamat may kalsada noon, hindi pa yun madaanan, kahit kalabaw, hindi po makadaan dyan dahil naglalaki ang mga kahoy sa kalsada. Kaya ang ginagawa namin, may namahal, dyan po kami sa barangay Pagsangaan, dumadaan para makadalo sa gawain ng mahal na Panginoon kapag dumarating ang araw ng buwan ng tag-ulan, talagang marating na halos talagang hindi kaya suungin ng tao. Kaya dyan po kami nagpapahuba, mga minamahal, sa pangpang. Salamat sa ating pinakamamalapan na bagamat nandyan mga napakalakas sa mga ulan, amin po mga anak, basang-basa, may naman ngunit kailanman hindi po pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin pang ating dakilang Diyos. Maging sa mga pagsubok, may naman talagang tunay po napakayaman natin sa pagsubok. May naman, alam niyo, may namahal sa kalagayan ko ngayon, talagang grabe ang pinapasan kong pagsubok, may namahal ko sa ating beloved wife. Alam naman natin, may namahal, mula ng pandemic, talagang halos 4 na taon na may namahal nasa pagsubok ang yung balingkod na grabing paghadlang sa pagdalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Lalo na tayo po ay inatasan po ng ating beloved preacher, beloved Kuya Abuel, kung saan ako i-assign mga minamahal, mga malalayong lugar, mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil talagang nandyan ang pagtatagumpay na bagamat ang gusto na aking beloved, tumigil na ako sa pagdalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Ngunit alam ko kung titigil ako ang malulugi, mga minamahal. Ngunit salamat sa ating dakilang Diyos. Hanggang ngayon, mga minamahal, patuloy po akong pinapanghawakan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa sama-samang panalangin ng lahat mga kapatiran o na mga minamahal ang pananayin po ang ating pong beloved pastor. Mga minamahal, purihin ang ating dakilang Diyos at hanggang dyan lang po, mga minamahal ko, ang aking pong mga buhay ng mga patuto. Lahat ng kapurihan at kapasalamatan ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus lamang. Praise the Lord, purihin pang ating pinakamamahal, patuloy pa sa ating pong mga buhay ng mga patuto, ating pong mga kapatid, beloved sister, Tori Campo. Amen. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila at pagsamba ay nauukol lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dubling paggalang po sa ating beloved Evangelist Wilde Estrada Almeida, sa kanya pong beloved Assistant Pastor Lena C. Almeida, sa mga beloved children, Almeida children, at sa inyong lahat, sa ating beloved preachers, sa inyong lahat mga kapatiran, isang mapagpalang araw po sa inyo. At binabatay ko po na isang happy 34th church anniversary dito po sa Barangay Salog na tunay po na pinagpala po ang gawain dito sa
Amen. Barangay Praise the Salong. Lord. Ako po nagpupuri at nagpapasalamat sa Malapanginoon Jesus dahil binigyan naman po ako ng pagkakataon na hindi ko po inaasahan ang pagkakataon na ito na makapagpasalamat po ako sa Malapanginoon na makapagbigay ng pasasalamat sa Kanya, sa Kanyang kabutihan sa aming buhay. Dahil isa rin po ako sa pinagpala, kami po, pamilya na pinagpala po kami sa gawang ito. Nasave po ako nung August 28, 1990 sa Salog, ay sa Tigaon. Marami po kaming nabautismuhan, pero dalawa na lang po kami nakapagpatuloy sa paglilingkod, si Brother Roland Villesa. Nagpapasalamat po ako sa Malapanginoong Hesus dahil po tunay po na ang gawain ito ay tunay at totoo na buhay ang Diyos dito sa gawain ito. Amen. Praise the Lord. Dahil dito po binago po ang aming buhay. Dito po kami nakontento sa hallelujah, na tunay po sa pagpapala ng Malapanginoon na dati po talagang halos kahit pamasahe rin po ay walang-wala po kami. Na nilalakad din po namin, naranasan po namin na lakarin ang galing sa Lugon hanggang Tigaon. Isa rin po kami sa mga nakaranas ng ganung bagay. Subalit, masaya po kami sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na Amen. Praise the naglilingkod. Lord. Kaya Hallelujah. pinapasalamatan ko po yan sa Malapanginoong Hesus at kung hindi po sa Malapanginoon, tunay po na parang hindi ko po kaya. Subalit, ang Malapanginoon ay napakabuti. Ang lahat ng bagay ay sa kalooban niya. Kaya Amen. Praise the Lord. pinapasalamatan ko Hallelujah. yan sa Malapanginoon ang nangyari po sa aking buhay na namatay po ang aking malasawa at yung espesyal ko pong anak. Subalit, alam ko na sa piling na sila ng Malapanginoong Hesus. At pinapasalamatan ko rin po ang mga pag-iingat po ng Malapanginoon maging po sa aking pamilya na tunay po na may dalawa rin po akong sundalo na iningatan ng Malapanginoon sa na nangyari po nung nasa duty po yung aking anak na mayroong pumalit na hindi pa tapos ang kanyang duty. Ngayon po, talagang ang Malapanginoon napakabuti. Yung pumalit po sa kanya, binaril po hanggang sa namatay. At yung isa ko pong anak na destino po sa Mindanao, umuwi po siya dahil namanhikam po na mag-aasawa na po siya. Pag-uwi niya po, yung kabady niya, kinagabihan, binaril din po, namatay din po yung kabady-body niya. Kaya nagpapasalamat po ako sa Malapanginoon sa lahat ng pag-iingat sa amin, sa aming pamilya. Pinapasalamatan ko yan sa Malapanginoong Hesus. At sa mga pagpapala po na hindi ko po inaasahan dahil po nung mawala na po ang aking asawa, mayroon pa po akong anak na nag-aaral pa po. Sabi ng aking anak, hindi na natin naikaya. Subalit, sabi ko, buhay ang Diyos natin. Hindi tayo papabayaan ng Malapanginoon. Amen. Praise the Lord. Iralin natin ang ating pananampalataya dahil ang mga kapatiran niya nanampalataya na pinagpapala ng Malapanginoong Hesus. Nagpatuloy po siya hanggang sa, kasi po private po ang kanyang pinapasukan. Ngayon po, nang mag-graduate na po siya, hindi po siya makakagraduate dahil malaki po ang babayaran ko, lampas po 140,000. Ngayon po, nakiusap po ako doon sa kanya pong guro na sabi ko, i-hold na lang po ninyo ang kanyang TOR at ang kanyang diploma. Basta makagraduate lang ang anak ko. At babayaran ko rin po kayo. Ngayon po, po siya, pumayag naman po. Subalit, alam ko po na ang Malapanginoon lang po ang makakatulong sa akin. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kahit po kasi may anak po ako, hindi po ako sa kanila humihingi. Tanging sa Malapanginoon po talaga akong masa. Kasi may mga asawa na po. Gayon po, sabi ng aking anak, nagtrabaho po siya sa Tabaco. Sabi ng aking anak, babayaran ko pa unti-unti yung bayaran ko sa
eskwelahan. Kahit 2 taon, 3 taon, hindi niya po pa mababayaran kasi mababa lang po ang kanyang sahod. At hindi rin po, siyempre po, tumutulong din po siya sa akin. Ngayon po talagang ang Diyos, napakabuti. Amen. Praise the Lord. Isa pong doktora, ginamit ng Panginoon. Sabi niya, lumipat ka na doon sa Legazpi, sa BRT, sa hospital. Sabi ng aking anak, hindi pa po ako pasado. Wala pa po akong lisensya. Sabi ng doktora, bakit? May bayaran pa po ako sa school. Ilang pang bayaran mo sa school? Ano pa po niya, ibinigay niya po yung 70,000 pa po. Sabi ng doktora, bayadan natin yan. Hallelujah. Praise the Lord. Pero nung sabi, bayadan natin sa December. Ngayon po, nag-December na po, nagkaroon po nung umalis po yung doktora, kasama po yung kanyang asawa, pumunta sa ibang nasyon po para magpa-opera po yung kanyang asawa, doktor din. Sabi nung anak ko, wala na nay, sabi, wala ng pag-asa. Subalit, pagdating ng January, di po namin inaasahan, pinahana po siya sa driver ng doktora. Binigay po sa kanya yung sobre. Andun na po yung halaga na kailangan niya sa eskwelahan. Kaya salamat sa Panginoon sa pagpapala niya. Kung wala po ang Panginoon, sa una't panalangin ng ating beloved evangelist, hindi po yan mangyayari kasi kahit po kapatiran natin sa laman, hindi po yan magbibigay ng ganong halaga. Kaya salamat sa Panginoong Isus sa lahat-lahat ng kabutihan, pagpapala, pag-iingat niya po sa amin. Ang lahat po ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus lamang. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you po. Salamat yan sa ating pinakamamahal. Grabing himala ng ating dakilan sa mga sabi ng ating mga kapatid, kahit 2 taon hindi mabayaran dahil mababa lang ang sweldo ng ating mga kapatid. Ngunit salamat sa Diyos. May mga kapamaraanan ng ating dakilan Diyos. May ginagamit ang ating dakilan sa mga tao. Mahal, purihin po ang ating dakilan upang ang problema ng ating mga kapatid ay malutas, mga minumahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal po.